Hindi sapat ang ilang taon ng pagsasama para matawag kang isang asawa. Dahil palaging lamang ang kasulatan sa papel para maging opisyal kang parte ng buhay ng partner mo. Dear Papa Dudut, palagi kong naririnig na mas makikilala mo raw ang isang tao kapag nagsama na kayo ng matagal sa iisang bubong. Pero hindi rin pala totoo yon dahil kapag magaling magtago ng lihim ang isang tao, mahihirapan tayo na mas makilala sila kahit pa kasama na natin sila sa isang bahay. Magandang araw Papa Dudut at sa mga kastorya na nakikinig ngayon. Abigail na lamang ang itawag ninyo sa akin, 29 years old, nagtatrabaho sa isang pharmacy at matagal nyo na po akong tagapakinig dito sa Bulacan. Dati ko pang pinag-iisipan na sumulat sa inyong YouTube channel para magbahagi ng aking kwento. Ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na balikan ang parte na ito ng buhay ko na medyo masakit talagang alalahanin. Hindi naman kasi lahat ng alaala natin ay masaya, hindi ba? At hindi talaga madali ang balikan ng alaala na gusto na sana nating ibaon sa limot. Pero ganun pa man, bago ko tuluyang kalimutan ang lahat ng ito ay ibabahagi ko muna sa inyo. Para na rin makapag-iwan ako ng aral sa mga kastorya natin. Sa pagiging mag-childhood sweetheart kami nag-umpisa ng partner kong si Daryl, Papa Dudut. Naging opisyal ang aming relasyon nang mag-high school kami at natuloy hanggang sa college. Wala kaming ibang nakarelasyon kung hindi ang isa't isa lamang. At inisip ko talaga noon na kami na ang magkakatuluyan ni Daryl at magkakasama sa panghabang buhay. Kaya lang Papa Dudut, nabuntis po ako ni Daryl nang halos kakatapos lang namin ng kolehiyo. Nang sabihin ko yon sa kanya ay nagulat siya at nakita ko sa mukha niya ang takot. Siyempre kasi kahit tapos na kami ng kolehiyo ay pareho pa kaming hindi handa sa ganong kalaki at kaseryoso na responsibilidad sa buhay. Pero nangako naman si Daryl na pananagutan niya ang ipinagbubuntis ko. Ayun nga lang, hindi raw muna kami magpapakasal. Okay lang ba kung ipagpaliban muna natin ang tungkol sa kasal? Tanong pa ni Daryl. Ibig sabihin magsasama muna tayo na parang mag-asawa pero hindi pa kasal? Pagbabalik, tanong ko. Parang gano'n na nga. Ang gusto ko kasi sana ay makapag-focus muna tayo sa mga magiging gastusin natin kapag nagsama na tayo sa isang bahay. Hindi rin kasi biro ang mga bilihin ngayon. Lalo na ang mga magagastos natin habang nagbubuntis ka. Ang vitamins, prenatal care check-up at iba pa. Mas magiging magastos ang lahat kapag lumabas na ang baby natin at ayoko sana na mahirapan tayo pagdating sa pera. Okay lang ba sa'yo babe ang mga sinabi ko na plano? Tanong pa niya. Ayos lang sa akin. May point naman ang lahat ng sinabi mo babe. Ayoko rin na mahirapan ang magiging anak natin. Sagot ko. Huwag kang mag-alala babe. Magtutulungan naman tayo. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin ay malalampasan natin lahat ng yon lalo na at magkasama tayo. Ang wika pa ni Daryl. Salamat babe ha. Salamat kasi handa kang panagbutan ng magiging anak natin. Sa totoo lang ay natakot talaga ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang tungkol sa ipinagbubuntis ko ay bigla ka na lang maglaho na parang bula. Medyo naluluha na sabi ko. Ano ba yung iniisip mo babe? Kakapanood mo yan ng mga drama sa TV. Basta ito ang pangako ko sa'yo. Hindi ako magbabago o kung magbago man ako, ang nararamdaman ko para sa iyo ibig sabihin lang nun ay mas lalo lang kitang minamahal. Tugon naman niya. Papa Dudut, nang ipaalam namin sa mga magulang ni Daryl ang tungkol sa ipinagbubuntis ko ay hindi na sila masyadong nagalit. Nasa tamang edad na raw kasi kami at graduate na rin sa college. Ganon din ang nangyari sa bahay namin Papa Dudut. Bunso kasi ako sa magkakapatid at medyo may kaya naman kami sa buhay. Kagaya ng plano namin ni Daryl, nagsama na nga kami sa iisang bahay na parang mag-asawa. Ang sabi namin ay sisimulan namin ang pag-iipon para sa kasal namin sa oras na makapanganak ako.
Pero maraming plano pala ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Dahil sa 6 na taon na ang pagsasama namin ni Daryl na parang mag-asawa, nawala na sa isip naming pareho ang tungkol sa kasal. Lalo na nang maging 3 na ang mga anak namin. Dahil lumalaki na ang mga gastusin namin sa bahay ay tuluyan na rin naming nagalaw ang nasimula naming ipon na dapat ay para sa kasal namin. Mabuti na lang din kahit papaano ay maayos ang naging trabaho ni Daryl sa isang appliance store, Papa Dudut. Sa 5 taon na pagtatrabaho niya sa isang kumpanya noon ay na-promote na rin siya bilang branch manager. Yon ang dahilan kaya hindi na niya ako pinagtrabaho pa. Mag-focus na lang daw ako sa pag-aalaga sa kanila ng mga anak namin. Kaya lang magiging dahilan pa pala yon para malayo si Daryl sa amin ng mga anak ko. May bagong bukas kasi na branch ang appliance store nila sa Davao. At kinakailangan na ipadala doon si Daryl para siyang mag-manage ng branch na yon. Babe, wag mo naman akong pahirapan ng ganito. Akala ko ba nag-usap na tayo kahapon tungkol sa paglipat ko sa Davao? Okay na sa'yo ang lahat, hindi ba? Ang wika ni Daryl habang umiiyak ako nang iniimpake ang mga damit niya. Wala naman kasi akong magagawa. Kaysa naman mag-resign ka at mahirapan na maghanap ng ibang trabaho. Papayag na lang ako. Pero kung ako lang talaga ang magdidesisyon, ayoko na umalis ka at malipat ka sa Davao. Tugon ko. Ayoko rin naman na gawin to pero kailangan talaga natin magsakripisyo ng konti. Isipin na lang natin na kapag mas tumaas na ang sweldo ko, pwede na tayong makabili ng sarili nating bahay. Pagkatapos nun pwede na nating asikasuhin ang pagpapakasal nating dalawa. Pangako niya sa akin. Pero kailan pa yun? Baka mamaya bago pa tayo makasal ay naagaw ka na ng ibang babae sa akin sa Davao. Lalo akong naiyak sa sinabi ko. Yan ba ang pinag-aalala mo? Na baka mababae ako sa Davao? Pagkatiwalaan mo na lang kasi muna ako. Never ko namang sinira ang tiwala mo, hindi ba? Never ako nagloko o gumawa ng kahit na anong kasalanan para masira ang relasyon nating dalawa. Babe, mahigit 10 taon na tayong magkarelasyon. Ngayon pa ba naman ako magloloko? Nakangiting wika niya sa akin. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ni Daryl ay never naging issue sa relasyon namin noon ang third party. Ni minsan kasi hindi gumawa ng kalokohan si Daryl para masira ang relasyon namin o ang tiwala ko sa kanya. Hindi siya natukso sa kahit na sinong babae. Pero hindi niya naman siguro maalis sa akin ang matakot na baka magkaroon pa rin siya ng iba. Lalo na at marami talagang mga babae ngayon ang nakikipagrelasyon sa may asawa o may partner na. Maraming makakating babae ang naghahanap ng thrill pagdating sa relasyon. Malaki ang tiwala ko kay Daryl, Papa Dudut, pero hindi sa mga taong papalibot sa kanya sa Davao. Paano kung masyadong malalandi ang mga babaeng makakasama ni Daryl sa trabaho niya? Gwapo pa naman ang partner ko at malakas ang dating dahil maganda ang katawan niya at maayos siyang manamit. May ilang beses ko na rin nakita noon sa Facebook niya na may nagme-message sa kanya ng mga babae. Hindi niya yun nire-replyan pero minsan ay dinediretso niyang sabihin na may asawa at mga anak na siya. Pakiramdam ko talaga noon ay ginagawa niya lang yon dahil alam niya na nakabantay ako sa kanya. Ang mas kinakatakot ko ay baka matuto na siyang gumawa ng kalokohan sa oras na magkalayo na kaming dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, ng araw na umalis si Daryl sa bahay para bumiyahe papunta ng Davao ay pinigilan ko talaga ang sarili ko na maiyak. Ayaw ko naman kasing lumabas na overacting na ako kasi hindi naman nag-abroad ang partner ko. Pero nang gabi na tulog na ang mga anak namin at mag-isa na lamang ako sa kwarto ay doon ako tahimik na umiyak. Umiyak ako dahil sa magkahalong lungkot at takot. Hindi naman yon ang unang gabi na hindi ko makakatabi si Daryl sa pagtulog. Pero alam ko kasi na matagal siyang mawawala sa tabi ko. Matagal na ang 2 buwan para sa akin na hindi namin siya makakasama ng mga anak namin. Pero nilabanan ko ang lungkot na yon, Papa Dudut. At inisip ko na lamang na ang mahalaga sa lahat
ay yung babalikan kami ni Daryl sa Bulacan. Naging consistent naman ang tawagan namin noon ni Daryl, lalo na sa gabi. Hanggang sa hindi ko na nga namalaya na halos kalahating taon na pala kami sa ganong klase ng setup. Dahil nakasanayan ko na ang LDR na setup namin at ang pag-uwi niya sa bahay pagkatapos ng 2 buwan na pagtatrabaho sa Davao. Sinusulit talaga namin ang 1 linggo na bakasyon niya. At palagi kong ipinaparamdam sa kanya noon na mahal namin siya ng mga anak namin. Para hindi na niya makalimutan na may pamilya siyang dapat uwian dito sa Bulacan. Babe, sorry kung ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Kakauwi ko lang kasi ng bahay. Dumiretso ako ng palengke kanina pagkatid ko sa eskwelahan sa 2 anak natin. Gusto mo ba na mag-video call tayo? Sandali lang at kukunin ko ang tablet ko. Ang wika ko nang masagot ko ang tawag ni Daryl. Hindi na babe. Siguro mamayang gabi na lang kapag kasama mo na ang mga bata. Medyo makalat din kasi dito sa opisina ngayon eh. Baka pagalitan mo lang ako kapag nakita mo sa video call natin ang mga kalat ko dito. Natatawang wika niya. Sanay naman ako na makitang makalat ang mga gamit mo. Pero sige, mamayang gabi na lang tayo mag video call. Kumain ka na ba ng lunch? Tanong ko. Hindi pa babe. Namimiss ko na nga mga luto mo kaya medyo wala akong ganang kumain dito nitong mga nakaraang mga araw. Tungkol nga pala sa pag-uwi ko, madedelay ako dahil may mga client kami na kailangang tutukan ngayon. Marami kasi silang in-order na appliances sa amin. At ang gusto nila ay kasama ako sa mga araw na i-deliver na namin sa kanila mga orders nila. Ang wika niya. Mga ilang araw ka na namang madedelay ng uwi mo? Tanong ko. 2 buwan lang babe. Tugon niya. 2 buwan? Ganon katagal? Gulat na tanong ko. Oo babe, malalaking mga client kasi ang mga kausap namin kaya hindi ko pwedeng ipahawak sa iba ang deal na ito. Saka mabilis lang naman to babe, basta wag mo lang bilangin ang mga araw o buwan na lilipas. Payo naman niya sa akin. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala namang mangyayari kahit malungkot o magreklamo ako dito. Malungkot na sabi ko na lamang. Papadudot mabilis lang naman palang makasanayan ng LDR sa buhay ng isang magkarelasyon. Lalo na kapag consistent ang inyong tawagan ng partner mo. Kaya lang kasi nang mahigit 1 taon na kami sa ganong klase ng setup ni Daryl ay nagsimulang may magbago sa partner ko. Dumaan lang ang pagtawag niya sa akin at naging madalas ang pagka-delay ng uwi niya sa Bulacan. Marami siyang binibigay na dahilan at madalas ay puro tungkol sa trabaho. May nararamdaman na akong kakaiba noon na hindi ko lang in-entertain papadudot dahil ayoko na mag-away kami ng partner ko nang dahil lang sa pagkakaparanoid ko. At ayoko rin na magkatotoo kung ano man ang nasa isipan ko ng panahon na yon. Kaya lang papadudot may isang kaibigan ako na tumawag sa akin noon at tinatanong kung nasa Cavite raw ba kami ni Daryl at ng mga anak namin. Nagtaka ako noon at sinabi ko na wala dahil nasa Bulacan ako at nasa Davao naman si Daryl. Sinabi ng kaibigan ko na hindi raw siya pwedeng magkamali dahil sigurado raw siya na si Daryl ang nakita niya sa isang condominium sa Cavite. Natapos ang pag-uusap namin na yon na pinipilit pa rin ang kaibigan ko na si Daryl raw talaga ang nakita niya papadudot. Kaya napilitan na akong tawagan ang partner ko at itanong sa kanya kung nasa Davao ba talaga siya. Nasa Davao ka ba talaga ngayon o nasa Cavite? Seryosong tanong ko kay Daryl. Cavite? Paano naman ako mapupunta dun nagkatrabaho nga ako dito sa Davao. Saka sino naman ang pupuntahan ko sa lugar na yon, Abigail? Nandito ako sa Davao. Nandito sa Davao ang bagong branch ng store namin at wala sa Cavite. Kaya walang dahilan para mapadpad ako doon. Biglang nauutal na wika niya. Pero may nakakita sa'yo nung nakaraang araw na pumasok ka sa isang condominium building sa Cavite. Ang wika ko. Saan mo ba napulot yung mga sinasabi mo sa akin at kailangan na abalahin mo pa ako? Ang oras ko, naiinis na tanong niya.
Kay Mildred, yung dati nating kaklase nung nasa high school pa tayo. Sinabi niya na sa akin na hindi raw siya pwede magkamali na ikaw ang nakita niya. Sagot ko. Kung totoo man yung sinasabi ng Mildred na yan, bakit hindi niya ako kinausap o binati man lang? Tanong ulit niya. Hindi ko alam at hindi ko na rin natanong pa sa kanya. Basta sigurado raw siya na ikaw yung nakita at nakasalubong niya ng araw na yon. Kaya nga akala niya ay magkasama tayo ng mga anak natin sa condominium na yon, Daryl. Sagot ko. Pwede bang wag kang masyado maniwala o magpadala sa mga sinasabi ng kung sino mang tao dyan? Alam mo naman na marami mga chismoso at chismosa dyan. Maniwala ka kapag may naipakita silang pruweba na wala talaga ako dito sa Davao. Naiinis na wika pa ni Daryl. Gusto ko lang naman na makasigurado na hindi mo ako niloloko. At hindi ka ng bababae dyan. Pigil ang mga luhang wika ko. Wala nga akong ibang babae dito at mas lalong wala na akong oras para magloko pa. Alam mo kung gaano kahirap ang trabaho ko dito. Tapos hahanap pa ako ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Hindi na ako magdadagdag pa ng stress sa buhay ko, Abigail. Kaya please naman huwag mong guluhin ang pagtatrabaho ko sa Davao. Akala ko pa naman kung anong emergency ang nangyari dyan sa Bulacan at bigla kang napatawag ng ilang beses. Sa susunod, huwag kang basta maniniwala sa mga taong mahilig mag-imbento ng kwento tungkol sa akin. Dahil nagtatrabaho ako ng maayos dito para sa inyo ng mga anak natin. Giit pa niya. Papa Dudut, ilang ulit pang tinanggi ni Daryl na nasa Cavite siya kahit inaaway ko na siya sa tawag. Pero ako na rin ang huminto sa pang-aaway sa kanya nang mag-video call kami at makita ko na nasa loob talaga siya ng opisina niya sa Davao. Pinakausap niya pa nga sa akin ang ilang katrabaho niya at doon na ako tuluyang nakumbinse na wala talaga siya sa Cavite. Pero hindi pa rin naging consistent ang mga tawag o text sa akin ni Daryl, Papa Dudut. Madalang ang pagtawag niya tapos ay palagi pa siyang nagmamadali na tapusin yon. Hindi ko na tuloy maiwasan na maghanap sa internet na mga sign na nagloloko ang mga partner nila. At doon nga, Papa Dudut, ay pumasok ang lahat ng mga sign na may ibang babae na talaga si Daryl. Ayoko sanang maniwala pero iba na rin talaga ang kutob ko. Ang sabi nga ng iba, minsan lang pumalpak ang women's intuition. Pero nananalangin talaga ako noon, Papa Dudut, na sana'y paranoid lamang ako at sana'y hindi totoo lahat ng hinala at kutob na nararamdaman ko. Papa Dudut, dahil hindi kagad muling nakauwi si Daryl sa bahay namin ay gumawa na ako ng iba pang paraan para patunayan na hindi totoo ang kutob ko. Ayoko talaga yung magkatotoo at mas lalong ayoko na masira ang pamilya namin. Inisip ko pa nga noon, Papa Dudut, na kung sakali mang may ibang babae talaga si Daryl ay handa akong patawarin siya. Handa akong ayusin ang lahat sa amin at magsimula kami ulit basta. At ang mga anak namin ang pipiliin niya. Dahil may isang buwan pang hindi makakauwi si Daryl ay tinawagan ko na ang kaibigan kong si Mildred na nagsabi sa akin na nasa Cavite si Daryl. 2 linggo na noon ang nakakalipas at sakto naman na sinabi ng kaibigan ko na muli niyang nakita sa Cavite si Daryl. Sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay may katibayan na siyang pinakita sa akin. Nagtatrabaho kasi si Mildred sa convenience store na malapit sa condominium kung nasaan si Daryl. Kaya nagawa niyang kuhanan ito ng picture papasok sa loob ng building. Ang masakit pa doon, Papa Dudut, ay may kasamang ibang babae si Daryl sa picture na yon. Kaya naluha na lang talaga ako habang kausap ang kaibigan ko sa cellphone. Mabuti na lamang at may kilala siya sa loob ng condominium building. Kaya nakuha niya kung saan doon eksaktong nakatira si Daryl at ang babae niya. Hindi ko alam kung paano nagagawa ni Daryl noon ang bumiyahe kaagad pa Davao at pa Cavite na para bang may sarili siyang eroplano, Papa Dudut. Pero bago pa siya makaalis ng Cavite ay tinawagan ko na ang kapatid ko at pinapunta sa bahay namin para magbantay sandali sa mga anak ko. At doon na ako bumiyahe pa Cavite para sugurin si Daryl at ang kabit niya. Naiyak na kagad ako habang nasa biyahe ako, Papa Dudut. Gusto ko nang humagulhol noon pero pilit kong pinapatatag ang sarili ko dahil naniniwala ako na sa huli ay ako at ang mga anak pa rin namin ni Daryl ang pipiliin niyang makasama.
Nang makarating ako sa address na ibinigay sa akin ng kaibigan ko ay kaagad akong kumatok ng malakas sa pinto at inaasahan ko ng babae ang magbubukas ng pinto. "Sino ka ba nanggugulo dito sa unit namin ha?" Sigaw sa akin ng babae. "Ikaw ba? Ikaw ba ang babae ng asawa ko?" Kaagad natanong ko sa kanya. "Excuse me, asawa mo? Sino bang tinutukoy mo? Wala akong tinatago dito na asawa ng ibang tao kaya umalis ka na bago pa kita ipapulis." Pagtataboy niya sa akin. "Alam ko na nandyan ang asawa ko. Ilabas mo siya kung hindi kayong dalawa ang ipapapulis ko." "Daryl? Daryl, lumabas ka dyan!" Sigaw ko pa. "Lorna, sino ba yung tumatawag ng pangalan ko? Ang lakas-lakas naman." Abigail? Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Daryl na galing sa may likuran ng babaeng tinatawag niyang Lorna. "Hoy, ikaw babae. Akala ko ba hindi mo tinatago ang asawa ko?" Sigaw ko kay Lorna. "Hindi ko naman alam na si Daryl palang hinahanap mo eh. At isa pa, wala kang karapatan na tawagin siyang asawa dahil ako ang asawa niya." Sagot naman kaagad ni Lorna. "Daryl, ano ba to? Akala ko ba wala kang ibang babae? Akala ko ba nasa Davao ka ngayon? Pero bakit nandito ka at kasama ng impaktitang babaeng yan?" Naiiyak na galit na wika ko. "Huwag mo akong matawag-tawag na impaktita dahil mas pangit ka sa akin, bruha ka. And for your information, kaya lang naman nandito si Daryl kasama ko dahil nagbabakasyon siya sa trabaho niya. At kapag nagbabakasyon siya, dito siya umuwi sa pamilya niya." Sigaw pa ni Lorna. "Tumahimik ka dyan ha. Baka gusto mong pumutok yung malaki mong bunganga na kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi mo. Ako ang asawa ni Daryl at may 3 na kaming mga anak. Kaya kami ang pamilya niya." Ang baling ko naman sa kanya. "Asawa ka pala. Sandali lang ha at babalikan kita." Ang wika ni Lorna bago pumasok sa loob ng bahay. "Abigail, please. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Hayaan mo muna ako magpaliwanag." Pagpapakalma ni Daryl sa akin. "Ano pang ipapaliwanag mo? Kung paano ka nagsinungaling? Kung paano ka nakalipad papunta sa Davao? At pabalik ng Cavite na parang may sarili kang eroplano? Saka sino yung Lorna na yan ha? Bakit nandito ka kasama siya?" Sunod-sunod na tanong ko na nasagot ng hawak na papel ni Lorna na binalandra niya sa harapan ko. Ang marriage certificate nilang dalawa ni Daryl. "Mga manluloko kayo? Mga hayop kayo?" Naiiyak na sigaw ko bago umalis sa harapan nilang dalawa. Papadudot nang makita ko ang pangalan ni Daryl at ng babaeng pinakasalan niya sa photocopy ng marriage certificate na hawak ko, ay parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko dito. Nanginginig ang mga kamay ko at nangatog ang mga tuhod ko. Mabuti na nga lang at nagawa ko pang maglakad palayo sa kanila at palabas ng building na yon. Kahit pakaramdam ko na mga oras na yon ay mahihimatay na ako. Dahil sa panlalamig at panginginig ng buong katawan ko. Hindi po ako makapaniwala na halos 1 taon na pala akong niloloko ng partner ko, Papa Dudut. Mabuti sana kung yung panloloko lang na nagkaroon siya ng ibang babae pero pinakasalan niya pa po. At yun po talaga ang pinakamasakit sa lahat ng mga nalaman ko. Nasa aming dalawa pala ni Lorna. Ako pa na mahigit 10 taon na ang karelasyon ni Daryl ang kabit niya. Ako pa pala ang may tuturing na hindi niya asawa, Papa Dudut. "Babe, uminto ka naman sa paglalakad mo. Mag-usap muna tayo please." Pagpigil sa akin ni Daryl. Pero sa muling pagharap ko sa kanya ay malakas sa sampalang sinalubong ko sa pisngi niya. "Ang kapal din naman ng mukha mo na sumunod ka pa sa akin dito. Ilang sampal pa ba ang gusto mong matanggap mula sa akin, Daryl?" Sigaw ko sa kanya. "Kahit 10 o higit pa. Basta kausapin mo lang ako, Abigail. I'm sorry. Naipit lang naman ako eh. Pero maniwala ka sa akin, 1 beses lang akong nagkamali. Naipit lang talaga ako sa sitwasyon, Abigail. Hindi ko talaga gustong pakasalan si Lorna." Ang wika niya. "Paano naipit? Palagi ka namang may pagpipilian eh. Matanda ka na at alam mo na kung ano ang tama at mali. Pero bakit ngayon ka pa gumawa ng pagkakamali kung kailan 3 na ang mga anak natin?" Naiiyak sa galit na wika ko. "Hindi ko talaga sinasadya yun. 1 beses lang na may nangyari sa amin nung nagbakasyon si Lorna sa Davao.
Tapos sobrang nag-guilty ako sa nangyari sa amin dahil ayoko ngang lokohin ka kaya iniwasan ko na kagad siya. Kaya lang nabuntis ko siya at tinakot ako ng mga magulang ni Lorna na papatayin nila ako kapag hindi ko pinakasalan si Lorna. Paliwanag niya sa akin. Wow, ang galing! Ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento. Sigaw ko sa kanya. Alam ko na maraming beses na ako nagsinungaling sa iyo, Abigail. Pero maniwala ka naman sana kahit ngayon lang. Dahil sa pagkakataon na ito ay nagsasabi na ako ng totoo. Nung may magsumbong sa iyo na nakita niya ako dito sa Cavite, siguro yun ang araw na bigla akong umuwi dito dahil nagkasakit ang anak namin ni Lorna. Pero tungkol lang sa bata ang pinupunta ko kay Lorna. Dahil ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba pa. Naiiyak na ring wika niya. Alam mo ba kung ano sinasabi ko sa sarili ko kanina bago ko nalaman ang totoo? Habang nagbabiyahe ako mula Bulacan papunta sa Cavite? Napatatawarin kita basta ako at ang mga anak natin ang pipiliin mo. Pero ang hirap pala, Daryl. Ang hirap kasi hindi ka lang nagkaroon ng ibang babae. Inanakan at pinakasalan mo pa ang babaeng yon. Ano mangyayari sa akin ngayon? Ano mangyayari sa amin ng mga anak mo, Daryl? Ayoko maging kabit mo. Naiiyak na wika ko. Abigail, please naman. Huwag mong gawin sa akin to, mahal na mahal kita. Pakiusap niya. Sobrang mahal din kita, Daryl. Kaya nga pinagkatiwalaan kita ng sobra. Kaya lang nagkamali ako. Nagkamali akong umasa na kaya mong tuparin ang lahat ng mga pangako mo sa amin ng mga anak mo. At ayoko nang gumawa ng isa pang pagkakamali ngayon. Ayoko nang magulong sitwasyon. Kaya tapusin na natin ang lahat sa ngayon. Dahil hindi ako papayag na maging pangalawa lang kami ng mga anak ko sa buhay mo. Matigas na tugon ko sa kanya. Papadudot niyakap ako ng mahigpit noon ni Daryl. Muli siyang umiyak na nagmamakaawa sa akin na patawarin ko siya. Pero ako na po ang umalis mula sa pagkakayakap niya, Papadudot. Nagsorry ako kahit wala akong kasalanan sa kanya. Nagsorry ako kasi hindi ko siya kayang patawarin o bigyan ng isang pagkakataon. Dahil paano ko gagawin yon kung ang pag-uumpisa naming muli ay magiging malina sa mata ng ibang tao at sa batas natin. Kaya kahit ayoko pa talagang umalis sa harapan niya ay muli ko nang pinilit na maglakad palayo mula kay Daryl, Papadudot. Bumiyahe ako pauwi ng Bulacan habang tahimik na umiiyak at sinasarili ang lahat ng sakit. Wala naman kasi akong ibang makakampihan na mga oras na yon. Alam ko na walang sino man ang pwedeng makaintindi sa nararamdaman ko noon. Akala ko nung una ay kaya ko talagang magpatawad, Papadudot. Na madali lang magpatawad basta sa taong mahal mo. Marami rin kasi akong nakikilala at ibang kaibigan na ilang beses pinatawad ang partner o asawa nila sa mga naging pagkakamali nito. May mga kaibigan ako na nagawang magbigay ng hanggang ika-6 na pagkakataon para lamang maayos ang pamilya nila. Pero sa sitwasyon kasi namin ni Daryl, parang wala nang maayos pa, Papadudot. Lalo na at may batas tayo na dapat sundin pagdating sa usaping kasal. Kahit pag-aano ko kagusto na muli kaming magsimula ni Daryl ay parang hindi ko kaya dahil ayokong lumabas na kabit ako ng partner ko. Ganoon naman kasi ang kalalabasan ng sitwasyon namin, hindi ba? Sa oras na pumayag ako na muling ayusin ang relasyon namin ni Daryl ay parang pumayag na rin ako na maging kabit niya. Pero na lamang kung papayag si Lorna na legal silang magkahiwalay para mapawalang bisa ang kasal nila. Pero alam ko na mahabang proseso yon at maraming gastusin. Kaya kesa pagtuunan ko ng pansin ang walang kwentang bagay na yon, mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ang pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak ko. Ngayon, Papadudot, ilang taon na rin akong single at working mom. Dito po muna ako nakatira sa bahay ng mga magulang ko kasama ang mga anak ko. Hindi na rin po ako nakipagbalikan pa kay Daryl at nagpapadala na lamang siya ng sustento para sa mga anak namin. Minsan din ay dumadalaw siya sa bahay pero hindi ko na siya masyadong kinakausap pa. Ayoko kasing maging marupok at muling makipag-ayos sa kanya, kaya nag-focus na lamang ako sa trabaho at sa mga anak ko. Mahirap pala talaga yung isang beses lang akong nagkaroon ng karelasyon at sa kanya na halos umikot
ang kalahati ng buhay ko, Papa Dudut. Dahil parang masyado na akong takot na magtiwala sa ibang tao. Pero sabi nga ng iba ay may darating pa rin daw na isang tao na muling babasag ng takot na nararamdaman ko na magtiwala at umibig ulit. Kung hindi man dumating ang tao na yon, ayos lang din dahil masaya na ako kasama ng mga anak at pamilya ko. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbabasa ng liham ko. Ang babaeng niloko, Abigail. Kapag sobrang mahal natin ang isang tao, minsan ay nakakalimutan na natin kung ano ang tama sa mali. Kaya nga palagi nagtatalo ang puso at isipan natin dahil palagi rin silang magkaiba ng pananaw sa kung ano nga ba talaga ang tama na dapat nating gawin. Maraming salamat, Abigail, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa araw na ito at kahanga-hanga ang mga ginawa mo para sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Yung kahit gaano mo kamahal ang ex-partner mo at kahit gaano mo kagusto na maayos ang pamilya ninyo ay hindi ka pa rin pumayag na magbalikan kayong dalawa. Tama naman kasi ang mga sinabi mo na una sa lahat ay magiging mali talaga sa mata ng batas kapag nagkabalikan kayo ng ex-partner mo. Sa inyong tatlo ni na Lorna at Daryl, ikaw talaga ang lalabas na pangalawa sa buhay ng lalaking mahal mo. Kaya mas okay nang iniwasan mo ang mas magulong buhay kasama si Daryl. Natutuwa ako kasi kahit papaano ay mas inisip mo na lamang ang mga anak mo ngayon kesa sa ibang tao. Sa halip na naghahanap ka ng bagong mamahalin o magmamahal sa iyo, ay nakontento ka na lamang nakasama ang mga anak mo. Tama yan dahil hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na makahanap ng bagong lalaki na makakasama sa buhay mo. I-enjoy mo na lamang muna ang mga oras mo kasama ang pamilya mo. Pero kagaya nga ng sabi ng iba ay naniniwala rin ako na darating ang araw na may isang tao na muling magpaparamdam sa iyo ng halaga at hindi ka dapat sinasaktan o niloloko. Salamat muli, Abigail, at sana'y dumating ang araw na makita mo na rin ang the one na makakasama mo habang buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.